Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Sumugod sa NBI Region 7 sa Cebu City ang ilang magsising irog para ireklamo ang wedding coordinator nila ang hindi na nagpaparamdam. Sa Dapitan, Zamboanga del Norte naman, nasawi ang isang babaeng rider na sumalpok sa bus. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang isang rider matapos bumangga sa isang bus sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Sa lakas ng impact, pumailalim sa harapan ng bus ang motorsiklo sa National Road sa Barangay San Pedro. Nagtamo ng matinding head injury ang 33 anyos na babaeng rider. Sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake umano ang motorsiklo sa sinusundang sasakyan at bumangga ito sa nakasalubong na bus. Nasa kustodiya na ng Dapitan City Police ang driver ng bus. Dumulog sa NBI Region 7 ang mga pares na ikakasal na sana sa Cebu City para ireklamo ang kanilang wedding coordinator. Ayon sa isa sa mga nagrereklamo na walang parang bula ang wedding coordinator matapos nilang ibigay ang pera. Nahibulong naman gud mi nga dili na sila mo reply kay mag-prenup na unta mi. So kay apil man to sa package na mo. Nya nagsige na may kuan kay mubuk pod mi sa venue na mo sa mo prenup. Wala man gyud. Kung kaya lang gyud nga dili maabot sa korte, okay ra man gyud. Ang isa pang pares na sa mahigit 105,000 pesos ang naibigay sa coordinator. Kasama sa wedding package ang reception para sa 100 tao, wedding gowns at ang susuotin ng buong entourage. Laking gulat nila nang malaman na marami silang nagrereklamo laban sa nasabing wedding coordinator. Nawagtaw na pud mi og kuan bitaw trust sa ilaha. So ang need jud namo kay ma-refund jud mi para makapangita mig other nya maka-prepare mi sa among wedding. 2 months na lang nya wala gid sila kuan sir, wala sila gihatag namo unsay na ilang na prepare, unsa na nabayaran nila nga supplier, wala. Tumangging magbigay ng kanyang pahayag ang wedding planner. Handa raw ang NBI Region 7 na magsampa ng reklamo kung hindi pa magkakaayos ang magkabilang panig. Panawagan nila sa mga magpapakasal, huwag basta-bastang maniwala sa mga promo na kalimitang too good to be true. Dahil sa sumbong ng isang concerned citizen, iniimbestigahan ang umano'y animal cruelty raw sa Iloilo City Pound Animal Shelter. Batay sa sumbong, may aso raw na isinilid sa sako at namatay noong May 31. Batian niyang urangol sa ido for not more than 1 minute. Sa isinigawang imbestigasyon na pag-alaman na ang tinutukoy na aso ay ang asong natagpuang patay sa cage at inilibing. May sakit na umano ang aso nang ma-rescue. Gabatsyag ng hadaan to. Unfortunately, nasakwan siya napatay. Isang morning na to. So ginbutang siya sa sako, usual na sa hindi mo na pwede na ibutang na siya kilid na. Dagdag ng CityVet, posibleng may narinig na ungol dahil sa pag-inject ng multivitamin sa aso. Nilinaw rin niya, siya lang ang autorisadong magsagawa ng euthanasia o mercy killing para sa mga asong nahihirapan na. Wala raw lugar ang hindi makataong pagpatay sa mga aso sa dog pound. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.